Hello viewers! Kasama ko ngayon ang isa sa mga prides ng Dasmariñas City, ang proud dancer na ipinagmamalaki ng mga Dasmariñeños, ang pola ng Time of My Life, Miss Myra Karen. Well, good evening, Miss Myra Karen. Hello, Benjamin. Maraming salamat. Pinatulakan niyo po kaming ikandak ang interview ito. Well, we have questions for you na sana po masagot po ninyo. Number 1. Since when did you find yourself interested in dancing? Mga ilang years na po ba kayong nagsasayaw? Yung formal, 5 years. Pero ngayon, nagsimula ako sa pagsasayaw. Bata pa talaga ako. Siyempre, mga 7 years old ako noon. Tapos, nagsasayaw pa ako ng mga pambatang sayaw. Natatandaan ko, ang sayaw na una kong sinayaw sa fiesta sa lugar namin, dayang-dayang. Sobrang pag nakikita ko yung mga pictures ko noon, nung bata pa ako kasi nagsasayaw ako, sobrang natatawa ako kasi nakadress pa ako noon. Tapos parang yung mga sayaw na ginagawa ko, parang sobrang hindi ko akalain na kaya ko pala na mag-level up pa. Yung ganun. Well, it seems na ang dancing it means a lot to you. Ano po ba ang pagsasayaw para sa inyo? Yung pagsasayaw para sa akin, hindi naman ganun ka-formal yung definition ko ng pagsasayaw. Parang ano lang siya, kailangan nagsisimula ka sa parang formal education lang din, parang academics, parang ganun. Kailangan nagsisimula ka muna sa pinakaumpisa, like kunwari parang nagbabasa ka lang ng abacada, yung mga ganun alphabets, parang ganun. Kasi kapag nag-aim ka agad ng mataas ka sa pagsasayaw, sobrang hindi mo makukuha agad-agad. Kasi nung nagsimula ako ng formal education, nagsasayaw na ako nung simula bata pa lang, di ba? Dito ko lang na-realize na ang pagsasayaw para sobrang kailangan, dugot pawis talaga kailangan yung gawin mo para matuto ka. Kasi nagsisimula kayo sa stretching pa lang sobrang mahirap na. Tapos magkakaroon pa kayo ng masungit na teacher. Yung gano'n na talagang pupukpukin kayo, iiyakan na lang kasi sobrang sakit na kinabukasan, napakasakit. Tapos uulitin mo pa rin kasi kailangan talaga magsikap eh. Lahat naman ng bagay pinagsisikapan para makuha. So yun, kailangan lang kapag para maging magaling na dancer ka, kailangan pagsikapan mo yung mga bagay-bagay, huwag kayong tatamad-tamad, nasaktan na kayo ng konti, bibigay na kayo. Sana wag. Well, alam naman po siguro ng lahat na you have reached way far now sa inyong dancing career. Hindi masyado. How do you feel about that? At paano niyo po ba nagawa yung mga bagay mo? Una sa lahat, parang, syempre, plastic na ako sabihin kung hindi ako masaya. Siyempre masaya ako kasi parang nakuha ko na yung mga gusto ko, yung pangarap ko, yung mga pinaghirapan ko, parang nakuha ko na siya ngayon. So, nakuha ko siya? Paano ko siya nakuha? Paano niyo po nagawa? Paano ko siya nagawa? Kasi, nakapasok ako sa GMA as a dancer kasi nagsimula ako sa reality contest. Yun yung jump in. Oo. Na-discover kasi ako dito sa Dasma na nagsayaw. Tapos may nag-invite sa akin na bakit hindi daw ako mag-audition doon. Tapos sabi ko, nagdadalawang isip ako nun eh. Yung choreographer ko sobrang kinukulit na nila kasi sabi nila, yung ibang kagrupo ko parang nagbago na ng career. Ganun, sabi nila parang pagkakataon mo na para ikaw naman yung susunod. Sabi ko, kasi hindi ako confident eh. Ang kulit-kulit ko, tanong ako ng tanong, kaya ko ba? Tapos gano'n, parang din ako sa mga rejections. Tapos yun, nung nag-audition ako, nakilala ko silang lahat. Na sobrang, yung compliments nila sa akin, sobrang na-overwhelm ako kasi sobrang pinaka-tumatak sa isip ko nun nung nag-audition ako. First salang ko doon, sabi sa akin ni Joe Abuda. Siya yung isa sa mga judge ng Jump In dati. Sabi niya sa akin, so far, sabi niya sa lahat ng nag-audition tsaka pumasok, sabi niya, ikaw yung pinakamagaling. Sana
wag kang magpetik, sana mas galingan mo. Tapos sobrang, parang, pumalakpak yung tenga ko kasi sobrang ang hirap-hirap yung kaba ko, na hindi ako confident. Simula sa pagdating ko ng GMA hanggang sa pagpasok ko sa audition, sobrang kinukulit ko yung mga kasama ko. Kaya ko ba talaga? Kaya ko ba talaga? Tapos yun. Ngayon, sobrang parang hindi pa rin ako naniniwala kasi parang ang bilis-bilis ng pangyayari. Sana huwag mo na kunin agad. So, sa tingin ko po hindi na. Kagaya po ng ibang normal na tao, bago nyo po na-achieve itong meron kayo ngayon, well, siguro naman po may isang pangyayari sa buhay nyo na downfalls, kumbaga, para hindi nyo makamtan itong achievement na meron kayo ngayon. Ano po ba yun? Dati, nung nagsisimula pa lang ako, syempre, pag nagsisimula ka pa lang, wala kang idea, di ba? Fourth year ako noon, nung nagsimula akong pumasok dito sa Dasmariñas, yung grupo pa namin noon, Dance Pro. Tapos, sobrang, parang pagpasok ko nun kasi ano pa lang ako nun 17, 18, mga ganun. Na parang, lagi nila akong dinadown kasi parang hindi ko makuha. Lagi nila akong pinagagalitan. Tapos paparusahan kapag hindi ako nakakasabay sa kanila. Tapos yung mga seniors mo, yung mga mas matatagal na sa'yo, imbis na turuan ka, dinadown ka pa nila lalo. Ang ano ko lang kasi, malakas lang kasi talaga yung fighting spirit ko eh. Na parang, hindi ako papatalo sa'yo kasi alam ko, kaya kitang higitan. Parang gano'n, hindi naman sa nagyayabang ka, pero kailangan kasi positive ka para makuha mo eh. Kasi kung inaapi niyo ako, sige ayoko na, aalis na lang ako dito. Mag-aanap ako ng ibang grupo yung walang aapi sa akin. Eh paano? Paano ka, di ba? Ano nang mangyayari sa'yo? Hanggang dun ka na lang. Habang buhay kang mahina. Kailangan kasi, hindi naman laging palaban ka, kailangan lumalaban ka lang sa buhay. Kasi para malabanan mo yung mga pagsubok na dumadating sa'yo. Tapos yun, mga ilang buwan lumipas na nakakasabay na ako sa kanila ng konti. Pero ang problema ko naman nun, ang taba ko. Kaya hindi nila ako masama. Tapos yun, tumigil ako ng mga siguro 1 year sa pagsasayaw. Tapos nung bumalik na ako, kinukuha ulit ako dito sa Dasma kasi magtatayo doon sila ng bagong grupo. Dasmariñas Dance Company naman ang pangalan. So nung bumalik ako na yung pinakamatanda. Pero ang ginawa ko noon, hindi ko na pinahirapan pa yung mga bagong pasok. Masungit ako, oo, pero kasi ang gusto ko, makuha nila yung mga itinuturo sa kanila. Kasi yung mga bago ngayon, mga parang pedics lang kasi mabait sa kanila yung mga nila. Pero ang ginagawa ko kasi, masungit ako in a way para matuto ka. Kasi ayoko nang mangyari yung ginawa sa akin dati. Na lagi ko naman sinasabi sa kanila yung dati akong inaapi, dati akong tanga, yung mga ganon. Pero ngayon, ayokong mangyari pa sa iyo yun, kaya kita tinuturuan. Napapagalitan kita kasi gusto ko makuha mo. Yun. Tapos, yung nakapasok na ako, eto na, lagi ko sinasabi na, ganun pala talaga. Kapag bagong pasok ka, kailangan maging ka muna para hindi kailangan na lagi ka na lang down, yung parang lagi ka na lang mukhang gago, ganun. Kailangan lumalaban ka para makamit mo yung dapat. Well, Miss Myra Khaled, isa po kayong true-blooded Dasmariñeños. Ano po ba ang meron sa mga Dasmariñeños at kilala po sila bilang mga talentado? Sa Dasmariñas kasi, ang swerte-swerte talaga ng mga Dasmariñeños kasi dito, sa lugar na to, dinedevelop ng government kung ano yung mga talento ng mga tao. Kasi ako, scholar ako, tapos nagsasayaw ako. Hindi lang yung pagsasayaw yung nade-develop sa akin, pati yung sarili ko, yung pagharap sa maraming tao, yung pakikisalamuha sa maraming tao, sa matataas na tao, gano'n. Sobrang swerte kasi ang ginagawa nila, hindi lang nila pinababayaan yung mga mamamayan dito sa Dasma na
O sige, magsayaw kayo dyan. O sige, kumanta ka dyan. O anong talent mo? O sige. Yan ang ginagawa nila. Gumagawa sila ng project para ma-develop at ma-discover na yung mga talent ng mga Dasmariñeños. Kasi sobrang daming talentado talaga dito na tagulang na kailangan ni-scout muna ng mga taga-office para lumabas sila sa ano nila. At least, natutulungan sila na maging confident, na ma-develop yung talent nila. Yun. Last question na po. I'm sure dahil sa layo mga panunod ninyo ngayon, marami nang humahanga sa inyo. Ano po bang mensahe ninyo para sa mga iba pang aspiring dancers na gustong maging katulad ninyo? Sa mga dancers na gusto pa nilang i-develop yung skills nila, sana huwag kayong mawala ng pag-asa kapag merong mga taong nandadown sa inyo, kapag may mga taong parang hindi nagtitiwala sa inyo, huwag kayong mawala ng pag-asa kasi marami pang tao, hindi lang sila yung pwedeng maka-appreciate sa inyo. Tsaka pag nagsasayaw kayo, huwag niyo lang basta isa katawan, kailangan isa isip nyo tsaka isa puso kasi iba yun eh. Iba yung nararamdaman, iba yung lumalabas na galaw kapag puro yung ganun. Sana mas lumawak pa yung niyo sa pagsasayaw kasi hindi lang basta-basta dancer. Kailangan nag-aaral, open, ganun, open sa lahat, hindi lang basta pag gusto mo hip-hop ka na lang habang buhay. Kailangan nag-aaral din kayo lagi ng bago. Ganun, wag niyong i-close yung utak niyo sa mas magaling na ako dito na lang ako. Kailangan lagi lang kayo nag-aaral ng bago para hindi kayo napag-iwanan. Yun. Well, that's it mga viewers. Miss Myra, maraming salamat po sa pagpapundak sa amin sa interview. Salamat. I'm a proud Dasmariñeño certified talentado.